Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ito po yung school, no? Kung saan ay naitayo po sa bangketa, sa daanan po ng tao, sa lakaran po ng mga tao, no? Yung barangay hall na ipinatayo po ni Congressman Joel Chua. So kung mapapansin po ninyo yung kanyang posisyon, ano? Paano pa ngayon maglalakad yung mga tao? Kung sa dulo ay liliko din po sila doon sa harapan po ng barangay hall na itinayo nga po ni Joel Chua, 'di ba? Ilang milyon po ang ginastos dito. Na ang layunin di umano, sabi po ni Joel Chua, ano, kayo na po yung bahalang humusga. Maganda raw yung pinaglagyan ng barangay hall na ito dahil malapit daw mismo sa paaralan, and in case of sa mga issues na maaaring ma-encounter ng mga bata, mga guro doon sa Arellano High School, mga kaibigan, ay madali daw makakaresponde yung barangay. So ito raw yung dahilan kung bakit dito nila inilagay yung barangay hall. Ayan. So tignan nyo kasi yung posisyon, guys, no? Balik-balikan ninyo itong video na to. Tignan ninyo yung posisyon. Sa halip na ang tao ay safe na maglakad doon sa, ano ba tawag dito, passers-by, ano ba tawag dito, ano ba yan, basta ganyan, ayan, no? Tingnan nyo, guys, o yan, no? Kung tutuusin, mga kaibigan, ay MMDA po ang may ano dito, may sakop, no? Ang tanong natin dito, tingnan nyo itsura, tingnan nyo itsura, o, di ba? So sakop pa ito ng MMDA, itong labas na ito. So paano kaya naipatayo ito? Siyempre may kinalaman dito ang MMDA. Imposibleng wala. Kasi ano nila yan jurisdiction nila yan yung mga daanan na yan, kung bakit naaprubahan. Tingnan ninyo uli kung ano itsura, nakakasagabal ba? Kasi yung ibang mga videos, yung ibang mga picture, hindi kasi pinapakita yung itsura kung saan talaga nakatayo yung barangay hall. Ang basta ang sinasabi nila, ito ay nakatayo sa bangketa. Pero kung titingnan mo itong pinakang lokasyon ng barangay hall, kitang-kita nyo naman na obstruction siya, no? Nakasagabal talaga siya sa daanan ng tao. Kung ito po ay daanan ng tao, yung harapan niya siyempre, pampublikong daan yan. So kung pampublikong daan yan, dumadaan dyan yung mga sasakyan, dumadaan dyan yung mga pampublikong mga transportation, and then pati mga pribadong mga sasakyan, dumadaan dyan. So, ano yun? Ano yung gagawin ng mga estudyante? Dadaan sa, tingnan nga natin kung kasya dito sa likod yung, yung mga estudyante. Ano yun? Dadaan sa likod ng barangay hall yung mga estudyante. Magsisiksikan sila doon sa dulo. O yan, sa kanan. Tingnan nyo yung kanan, guys. Yung lusutan na butas. Ayan, 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 ayan. Kasya ba dyan yung tao para maglakad? So sa tingin ninyo, maglalakad sila dyan o pupunta sila sa gawing kaliwa para maglakad yung mga tao o mga estudyante? So sa tingin nyo ba, tama ba itong ginawa ni Joel Chua? Nakakainis, di ba? So nakakainis kasi ang purpose talaga niya na ipakita niya talaga na meron siyang ginawang magandang proyekto. No, kasi siyempre yung ibang tao mabababaw naman yung appreciation nila pag nakita nga naman nila na maganda yung istruktura, maganda yung building, maganda yung itsura. Madali silang mapaniwala dahil maganda nga yung itsura. Ganyan, iisipin nila, aba, perfect itong si Joel Chua. Pero kung titignan ninyo yung convenience, yung safety, tapos yung cleanliness, yung kaayusan, ganyan, hindi po pasado sa akin. Ano? Eyesore siya sa daanan. Eyesore siya. Halimbawa, kung ako yung administrator ng paaralan, sa halip na maipromote ko ng maganda, ng maayos yung aking kapaligiran, merong barangay na nakaharang. So, paano ako makakakuha ng magandang larawan, ng view? Kasi siyempre sa mga estudyante, sa mga magulang ng mga estudyante,
ang unang tinitignan niyan is yung lokasyon ng school. Gaano ba kaganda? Gaano ba ka-safety yung mga anak namin, yung mga anak natin, ganyan, na pupunta o at papasok doon sa school. Oh, marami bang sasakyan doon? Delikado ba? Meron bang mga